Hello, good evening and good morning. Good morning and good evening. Ito nga pala po si Rigel. Kamusta po kayo dyan? Mga kababayan ko dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po? Kamusta po mga OFW sa iba't ibang sulok po ng mundo? Sana po ay ligtas kayo at ayos kayo dyan. Nakapanood na naman po ako ng balita. Sensya po, wala po akong video ngayon ng mga nanood na naman po ako ng balita. Kwentuhan muna po tayo mga kababayan. Nanonood po ako ng balita kanina sa social media din. Yung mga kongreso, ginigisa na naman yung mga hindi ko alam kung anong mga nasa isip na mga ito. Ginigisa na naman po yung supply ng bigas at bakit daw ang taas at ang taas daw ng presyo. Pambihira. Ngayon pa nila naisip yon. Ang tagal na nang sinabi ni Bongbong Marcos yon. Ngayon lang sila nila naisip, bakit kaya? Siguro naman malapit na yung election or dinadivert nila yung dinadivert nila yung issue about dun sa impeachment kay Sara. Wala na silang wala na silang pambato kay Sara kasi kayang-kaya ni Sara saluhin lahat yun. Sara Duterte kayang-kaya saluhin yung mga binabato sa kanya na wala namang malaking ebidensya na yun nga, kinukurap ni Sara, binulsa yung pera ng yung budget sa yun nga po kwentuhan muna po tayo. Natatawa lang po ako talaga dito sa alam nyo, yung mga kongreso wala na pong magawa sila. Pati pa naman yung supply ng mga malaking supply ng bigas, ngayon pa nila ginigisa. Bakit hindi pa noon nila ginigisa? Matagal na yung issue yun. Ba't ngayon lang? Bakit kaya? Malapit na eleksyon, nagpapabango. Ganyan po talaga ganyan talaga ang politiko pag malapit na eleksyon, magpapabango, magpapapogi, pagawa doon, pagawa dito ng tulay or kahit na may pangalan nila. Galing kanya-kanyang racket pagdating sa politika. Ay nako, nagtatawa na lang ako sa mga nangyayari sa ating bansa. Parang paikot-ikot lang po simula nung pinanganak ako sa mundong ito, paikot-ikot lang yung ginagawa ng mga politiko ng government. Simula nung nagkaroon ng government sa buong mundo, kakambal na yan ang corruption talaga, hindi na mawawala. Kahit noon pa po mga centuries ago or 1,000 years ago, hindi mawawala talaga yung corruption dyan. Yun ang masama po hindi na mawala yung corruption. Pero kung magko-corrupt sana naman may magandang nagawa po. Kung magko-corrupt ka na rin naman, sana may nagawa kang maganda sa bansa. Hindi yung magko-corrupt ka, wala ka naman nagawa, tapos halatang halata pa. Kung magko-corrupt pa, napakalaki pa. Pakonti-konti lang. Huwag masyadong malaki. Pag malaki, halata ka doon. Hindi, joke lang po. Masama po yun. Kung maaari po, wag po tayong gagawa ng ganun. Kasi may balik po yun Naniniwala po ako na
may karma po ang ano, may karma ang lahat. Pag gumawa ka na mabuti, may balik po mabuti yon. Pag gumawa ka na masama, may balik din na masama yon. Parang yun sa Bible nabasa ko nga pala sa Bible na ano, kung ano yung tinanim ay sa yung aanihin mo, siya rin yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng sama ng loob, magtatanim ka na ng yun, sama ng loob din. Magbubunga ng sama ng loob din. Kung nagtanim ka ng maganda sa kapwa, maganda rin yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Yun lang po yun. Balik tayo po dun sa mga politiko na mga buaya. Sorry for the term. pero nasanay na tayo ganun yung mga salita sorry po sa term na buaya. Crooks na lang po para maganda pakinggan. Ay nako, mga politiko ngayon, kung kailan mag-e-election tsaka nagpapabango, nagpapapogi, pero tandaan yung mga ano po, yung mga nag-o-oppose po kay Sara, yun po ang wag nyo pong iboboto kasi halatang halata. Pinakita lang nila yung tunay nilang kulay nung nag-ano sila, nag-complain sila ng impeach kay Sara. Alam nyo po, haba pong ginagawa nila yun, lalo lang pong nadudungisan yung kanilang image, diba? Yun yung doon, yung logic doon. Habang sinisiraan nila si Sara, lalong si Sara ay magiging popular. Lalo sabi diba, kung ang mga nagmamataas ay ibababa at ang mga nagpapakumbaba ay siyang itataas, diba? Sabi ni sabi sa Bible yun. Kaya sila rin ang gumagawa ng basura nila sa sarili nila Hindi nila alam na yung pinapakita nila sa mga quadcom, sa mga kongreso, House of Crocs, ayan yung sisira din sa kanilang image siguro lang po yun lang po yung siguro kahit sila hindi manalo, basta magkaroon ngayon ng malaking mag-generate sila ng income, okay na. Kahit talo sila sa next election, at least nakapag-generate naman sila ng malaking pera. Yun lang po yun ganun lang or mag-generate sila ng pera para sa election, may budget sila, ganun lang po yun. Tapos nabibili nila yung mga perma ng bawat kongreso. Hindi biro po ang bilihan ng perma dyan. Baka mahina na po dyan ang 20 million or 50 million. Yun po yung pinakamahina na dyan kasi iba po kasi pag nakuha nila yung perma nila kumbaga kaya na nilang mag-manipulate ng ng batas at kaya na nilang magkaroon ng alam nyo na, magkaroon ng malaking pera sa kakakurakot. Alam nyo, malaking tinik talaga po si Sara dahil po si Sara ay isa pong may prinsipyo sa buhay tulad po ng tatay niya. Kung mapapansin po natin, si Sara po ay hindi po nabibili ng pera. Habang nandyan pa po si Sara sa gobyerno, hindi nila po magagawa mag-corrupt dahil tinik nga po si Sara sa kanila. Kaya ang plano po nila, ang agenda po nila ay patalsikin si Sara, tanggalin yung tinik para magawa nila yung kanilang mga gustong gawin sa gobyerno. Ano ba ang gusto nilang gawin sa gobyerno? Ay di mag-corrupt. Yun lang yun. It's all about money. Money makes the world go round. Sabi nga. No. Pero sabi nga, love of money is
it causes all kinds of evil eh. Hindi po masama yung pera, pero pag minahal niyo na yung pera, masama na po yun. Kasi ginodiyos niyo na yung pera. Yun lang po yun. Yung kay Sarah po, tinik po si Sarah sa kanila. Kaya po, marami po nag-o-oppose kay Sarah. Ano siya, yung tag dito, lagi siyang inaapi dahil at ginigipit dahil nga po gusto po nila, agenda po nila pagtalsikin si Sarah at magawa po nila ang lahat para smooth na po yung kanilang galawan. Alam niyo yun? Kasi pag hindi ka kasama sa team, yung isa kang balakid. Ganun lang po yun. Pag hindi ka one of them, balakid ka sa kanila, hindi mo magagawa yung mga gusto mo, di ba po? Yun yung logic doon. Kaya si Sarah po, isa pong malaking tinik sa gobyerno. Hindi po nila magagawa yung gusto nilang gawin. Yun lang po. Po kayo, ingat po lagi kayo dyan kung nasan man kayo, sa mga OFW, sa kung saan mang bansa, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ingat po kayo at God bless po. Huwag pong kakalimutan na magdasal, at yun po ang ating dakilang sandata sa mundong ito. Ingat po kayo. God bless po sa inyo at mabuhay kayong lahat. Ito po si Richel.